Matapos ang nakakahiyang pagkatalo sa naunang sagupaan sa Golpo ng Persia laban sa Iran, ang mga nasa kapangyarihan sa Washington ay nahulog sa isang walang katulad na galit. Ang karangalan ng isang militar na superpower ay labis na nasira, kaya't nagdesisyon ang Pentagon na simulan ang isang malawakang plano para sa paghihiganti sa buong mundo. Alas 3 ng madaling araw oras sa Tehran, isang makapal na kadiliman ang bumabalot sa Indian Ocean. Ang Diego Garcia Air Base ay nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na karagatan. Ang maalat na hangin ay malakas na humahampas sa matitibay na bakod na barbed wire. Ngunit sa 3 kilometrong pangunahing runway, ang hangin ay mainit at nakakasakal. Ang init na lumalabas mula sa mga exhaust ng jet engine ay nagpapalabo sa paligid ng paliparan. Ang amoy ng langis at nasusunog na gasolina ay nakakasakal sa mga dibdib ng mga technician. Ang pangkat ng B-21 Raider stealth strategic bombers ay nakahanda na sa starting line. Ito ang pinakasekretong at pinakamodernong alas ng US Air Force. Ang itim na composite shell nito na sumisipsip ng mga radar wave ay dahilan upang halos maglaho sila sa dilim. Nakapirmi sila sa lupa na parang mga gutom na halimaw na naghihintay ng utos na manghuli. Nagmamahal mga ground technician ang mga huling safety pin sa landing gear, habang ang weapons base sa tiyan ng eroplano ay puno ng mga GBU smart bomb at long-range cruise missiles. Sa operations room sa Pentagon, ang hangin ay puno ng tensyon na may halo ng malamig na kayabangan. Ang mga general ng US ay nakatayo sa paligid ng isang electronic sandbox na nagpapakita ng mapa ng gitnang silangan. Nais nilang maglunsad ng isang mabilis na preemptive strike. Ang target ay putulin ang command center at mga pasilidad na nuklear ng Iran ngayong gabi. Ang plano ay malamig na kinakalkula hanggang sa bawat segundo. Naniniwala sila na sa tulong ng 6th generation stealth technology. Pagkalipas ng kalahating oras, umilaw ang berdeng signal sa Central Control Panel. Nagsimulang sumulong ang mga B-21 Raider. Umuugong ang mga makina habang hinahati nila ang hangin sa runway. Ang mga aninong itim ay dumiretso sa kalangitan sa gabi. Mabilis nilang inabot ang altitude na 15 km at lumipad patungo sa Golpo ng Persia. Kasabay nito sa Arabian Sea, malakas na humampas ang mga alon sa katawan ng Ohio-class nuclear submarines na umaahon sa periscope depth. Biglang bumukas ang mga vertical launch tube cover. Ang pneumatic pressure system ay nagtulak sa mga Tomahawk Block V missiles palabas ng mga tubo. Agad na umandar ang mga solid fuel engine sa ibabaw ng tubig. Ang mga haligi ng apoy ay bumulwak at pumunit sa katahimikan ng gabi. Daan-daang makabagong cruise missiles ang lumipad sa kanilang nakakamatay na paglalakbay. Ibinaba nila ang kanilang altitude sa 17 metro mula sa ibabaw ng dagat upang iwasan ang radar. Sa forward command post sa Qatar, nakahalukip-kip ang commander ng US habang nakatitig sa satellite screen. Ang mga asul na tuldok na kumakatawan sa mga missile at eroplano ay mabilis na sumusulong patungo sa hangganan ng Iran. Napangiti siya ng may kayabangan. Ang electronic warfare system ng US ay umaandar sa buong kapasidad nito upang maglabas ng mga pekeng signal jamming. Naniniwala siya na ang Iran ay natutulog ng mahimbing at hindi na kailanman magigising pa. 3,000 kilometro sa hilaga sa ilalim ng Ural Mountains ng Russia, nilak ng Voronezh Early Warning System ang mga hindi pangkaraniwang heat signature mula sa Indian Ocean. Ang mga opisyal ng Russia ay nagmamasid sa mga pulang tuldok sa 3D radar screen nang walang anumang gulat, puro matinding focus lamang. Sa kanilang tabi ay ang mga matataas na tagapayo sa militar ng China. Kinuha ng isang general ng Russia ang telepono at nagsalita sa mouthpiece. Handa na ang net ng apoy. Ang biktima mismo ang kusang pumapasok sa patibong. Ang katahimikan ng kalangitan ngayong gabi ay isa lamang puwang bago ang paparating na malaking bagyo. Daan-daang Tomahawk missiles ang humahagibi sa dilim ng gabi. Lumilipad ng 20 metro sa ibabaw ng Golpo ng Persia sa bilis na 890 km/h. Walang tigil ang pag-update ng satellite navigation system sa kanilang mga coordinate. Ang mga coastal radar station ng Iran ay nananatiling tahimik, walang kahit isang babala ang lumabas. Sa itaas na kalangitan na may taas na 15,000 metro malalim na nakapasok ang B-21 Raider Squadron sa airspace. Tumingin si Captain Johnson pababa sa target display screen. Lumitaw ang mga pulang tuldok na kumakatawan sa mga pasilidad nuklear ng Natanz at Fordo.
Automatikong kinakalkula ng computer system ang trajectory para sa pagbagsak ng bomba at dahan-dahang bumukas ang weapons bay sa ilalim ng eroplano. Ang mga GBU-57 bunker buster bomb na may bigat na 40 na tonelada ay naghihintay ng bitawan. Sa Strategic Command Center sa Florida, pigil hiningang nanonood si General Austin. Ang countdown timer ay mayroon na lamang 2 minuto bago tumama sa target. Ang lahat ng technical indicators ay umiilaw ng kulay berdeng safe. Ang kumpiyansa ng mga Amerikano ay umabot sa sukdulan. Naniniwala silang ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay na, ngunit sa ibaba sa mga estratehikong matataas na lugar sa kabundukan ng Zagros. Nakaposisyon na ang mga heavy military truck na may bitbit na watawat ng Russia. Ang mga dambuhalang antena ng Murmansk BN system ay nakatayo ng tuwid sa kalangitan na may taas na 32 metro. Sa tabi nila ay ang mga Krasukha 4 complex at ang Moskva 1 passive radar. Ang mga opisyal ng Russia ay nakaupo sa control cabin, nakatitig sila sa mga interference parameter sa screen. Nag-utos ang general ng Russia sa radyo buksan ang hawlang bakal. Simulan ang Phase 1. Pabagsak na pinindot ng operations officer ang pulang activation button. Isang hindi nakikitang alon ng napakalakas na electromagnetic field energy ang bumaril ng diretso sa kalangitan. Ang patibong ay naisara na. Nang matanggap ang utos ng aktibasyon mula sa underground command bunker ng Russia ang mga strategic broadcasting station na Murmansk BN at Krasukha 4 ay sabay-sabay na naglabas ng mga electromagnetic waves sa espasyo. Ang mga high-frequency energy pulse na may libu-libong kilowatt ng kapangyarihan ay bumasag sa katahimikan ng atmosfera na lumikha ng isang dambuhalang peking interference dome na sumasaklaw sa radius na 5,000 km. Sa loob ng cockpit ng B-21 Raider Squadron, sunod-sunod na bumagsak ang pinakamodernong avionics system. Ang multifunction display screen ay nag-flash ng paulit-ulit bago naging puting static. Ang GPS Global Positioning System ay tuluyang nawalan ng synchronization signal sa mga satellite. Ang mga AESA Active Electronically Scanned Array Radar Sensor ay nakaranas ng thermal overload dahil ang intensity ng interference ay lumampas sa limitasyon ng microprocessor. Pinandilatan ni Captain Johnson ang dashboard na nagpapakita ng error sa buong flight control system. Ang pinakamodernong 6th generation stealth aircraft sa buong mundo ngayon ay naging bulag at nawalan ng direksyon sa gitna ng madilim na kalangitan. Tuluyang naputol ang SATCOM satellite communication system na nag-iwan sa armada sa isang estado ng ganap na pagkakahiwalay. Kasabay nito sa mas mababang altitude, isang tunay na trahedya ang nagaganap sa mga cruise missile. Daan-daang Tomahawk Block B na lumilipad sa subsonic speed ay biglang nakaranas ng interference sa kanilang inertial navigation algorithm. Matagumpay na naisagawa ng Moskwa, one electronic reconnaissance system ng Russia ang isang GPS spoofing attack sa estratehikong antas. Nakatanggap ang mga electronic brain ng mga missile ng maling data sa coordinate na naging dahilan upang maniwala silang mali ang direksyong kanilang tinatahak. Agad na inayos ng mga control fin ang pitch at direksyon ng paglipad ayon sa mga pekeng parameter na ito. Isang walang katulad na eksena ng kaguluhan ang lumitaw sa himpapawid ng Golpo ng Persia. Ang mga Tomahawk ay iniba ang direksyon ng mga kamay ng Russia. Ang mga bagong target na kinandado ng nahack na navigation system ay ang pinakamalakas na radar signal sources sa timog. Ito ay ang Patriot Air Defense Complexes ng US military sa Qatar at ang dambuhalang oil refinery sa Saudi Arabia. Sa Cyber Command Center sa Florida, pigil hiningang nagmasid ang mga staff officers sa tactical screen. Napuno ang screen ng mga kumikinang na pulang babala tungkol sa pagkawala ng kontrol sa mga armas. At kuyom ni General Austin ang kanyang mga kamay sa upuan nang mapagtanto ang paparating na sakunang papalapit sa bilis na 800 km/h. Ang remote self-destruct encryption system ay tuluyang na-disable ng electronic wall ng Russia. Wala silang magawa kundi panoorin ang mga asul na arrow sa digital map na pumihit pabalik nagiging mga pulang arrow na direktang sumasalpok sa mismong puso nila at ng kanilang mga kaalyado. Ang pagiging arogante sa teknolohiya ay pinarusahan ng isang napakatalinong inilatag na electronic trap. Hindi lamang nawalan ng kakayahang umatake ang US Air Force kundi sila rin ang hindi direktang nag-trigger ng MITSA para sa pagbagsak ng buong coalition defense system sa gitnang silangan.
3:45 ng madaling araw ang mga unang Tomahawk Block V missiles. Matapos mabago ang direksyon ng Russian Electronic Warfare System ay nagsimulang bumulusok pababa sa mga hindi inaasahang target na may nakakapangilabot na katumpakan. Sa Al Udeid Strategic Air Base sa Qatar kung saan nakadestino ang higit sa 10,000 sundalong Amerikano at mga aerial refueling tanker squadron ang Patriot Pac 3 missile defense system ay ganap na naging inutil sa kabalintunaang sitwasyong ito. Ang IFF Identification Friend or Foe Radar ay patuloy na kinikilala ang mga paparating na bagay sa subsonic speed bilang mga armas ng militar ng Estados Unidos kaya't hindi nagbigay ng automatikong utos na magpaputok ang Central Computer. Sa matinding gulat, sumigaw ang duty officer sa command tower sa radyo upang lumipat sa manual intercept mode ngunit ang lahat ng pagsisikap ay huli na. Isang nakakabinging pagsabog ang bumasag sa gabi nang tumama ang isang 450 kg na warhead na puno ng high explosives sa parking area ng C-17 Globemaster transport aircraft. Sumiklab ang napakalaking apoy na lumikha ng dambuhalang mushroom cloud na nagbigay liwanag sa mga takot na mukha ng mga sundalong US na nagkanya-kanyang takbo upang maghanap ng mapagtataguan. Sumunod dito ang mga serye ng pagsabog na yumanig sa lupa nang bumagsak ang iba pang mga ligaw na missile sa fuel depot at maintenance workshop. Umugong ang mga sirena sa buong base. Kasabay nito sa Saudi Arabia ang mga kritikal na pasilidad ng oil refinery sa Abqaiq ay nakaranas din ng pag-ulan ng bakal mula mismo sa kanilang sariling kaalyado. Dose-dose ng Tomahawk ang sumalpok sa dambuhalang crude oil storage tanks. Sila'y nabutas at sumabog. Lumilikha ng nagliliyab na dagat ng apoy sa isang bahagi ng kalangitan na kitang-kita mula sa kalawakan. Sinubukan ng air defense system ng Saudi Arabia na gumanti ng buong desperasyon ngunit sa harap ng napakaraming missile at ng mahiwagang trajectory ng flight path na nahack, mabilis na na-overload ang intercept system dahil sa init at tuluyang namatay. Sa Pentagon, isang malagim na atmosfera ang bumalot sa war room. Inihagis ng US Secretary of Defense ang kumpidensyal na file sa mesa pagkatapos matanggap ang inisyal na ulat ng pinsala mula sa gitnang silangan. Ang kampanyang shock and awe ay naging pinakamasamang sakunang militar at diplomatikong iskandalo sa kasaysayan. Walang tigil ang pagtunog ng hotline mula sa Tel Aviv at Riyadh na naglalaman ng mga galit na salitang humihingi ng paliwanag. Hindi lamang naiwala ng US ang elemento ng sorpresa kundi sarili rin nitong mga kamay ang sumira sa pinakamahalagang infrastruktura ng lohistika para sa kampanya sa unang oras pa lang ng labanan. Sa kalangitan napilitan ang B-21 Raider Squadron na kanselahin ang misyon at tumakas pabalik na walang natatanggap na balita at nawalan ng direksyon. Ang ilang eroplano dahil sa pagkasira ng horizontal stabilizer system ay bumulusok patungo sa international waters na naging tambak ng scrap metal sa ilalim ng karagatan. Pinatunayan ng Russia sa buong mundo na ang panahon ng dominasyon sa himpapawid sa pamamagitan ng high-tech ng kanluran ay nagwakas na. Ang nakakahiyang pagkabigo ng long-range airstrike ay nagpilit sa US na gumawa ng isang baliw at mas mapanganib na desisyon upang isalba ang karangalan ng isang superpower. Iyon ay ang isabak ang mga tropa sa isang malawakang digmaan sa lupa at dagat kung saan ang pisikal na firepower at bilang ng mga artillery shell ay hahalili sa mga na-disable na electronic microchips. Kinakagat ang mga labi. Inutusan ni General Austin ang 5th Fleet na pumasok ng malalim sa Golpo ng Persia at inutusan ang 1st Marine Division na maghandang dumaong sa baybayin ng Iran. Ang dambuhalang makinarya ng digmaan ng US ay kumilos ng mabigat at may galit patungo sa nakakamatay na patibong na nakalatag na at naghihintay mula sa alyansang Russia-China-Iran. Isang madugong pandaigdigang digmaan gamit ang baril at bakal ang malapit ng magsimula. 600 ng umaga oras sa Washington. Ang hangin sa loob ng White House Situation Room ay puno ng labis na tensyon at galit. Tinitigan ng Pangulo ng US ang inisyal na ulat ng pinsala mula sa gitnang silangan ng may mapupulang mata. Bilyon-bilyong dolyar ng pinakamodernong kagamitan ang naglahong parang bula sa loob lang ng isang gabi nang hindi man lang nagagasgasa ng kaaway. Ang reputasyon ng numero 1 military superpower sa mundo ay nasa bingit ng ganap na pagbagsak sa harap ng buong pandaigdigang saksi.
Nagsimulang mag-alinlangan ang mga kaalyado sa NATO at nagpadala ng matatalim na liham na kumukuwestiyon sa kakayahang magtanggol ng US. Wala nang atrasan para sa Washington. Ang sugatang hayop ang pinakabagsik at pinakamapanganib na hayop. Agad na ipinasa ng National Security Council ang isang espesyal na resolusyon para sa digmaan at na-activate ang plano na may codename na Iron Fist. Naniniwala ang mga general ng Pentagon na kung ang long-range guidance technology at mga satellite ay na-disable ng electronic system ng Russia, mapipilitan ang US na baguhin ang taktika at lumaban ng malapitan. Gagamitin nila ang kanilang napakalaking kalamangan sa bilang ng mga heavy armored vehicle at direktang artillery firepower para durugin ang kaaway. Sa malapitan gagana ang mga optical at laser-guided targeting system nang hindi umaasa sa GPS o sa mga data link na madaling ma-hack. Ipinadala ang encrypted General Attack Order sa Central Command na may malamig na utos na patagin ang anumang hadlang sa kanilang daanan. Sa Manama Naval Base sa Bahrain, ang walang tigil na pag-ugong ng mga sirena ay bumasag sa tahimik na umaga. Ang Fifth Fleet ng US Navy ay nagsimulang magtaas ng angkla at umalis sa daungan. Ang nuclear-powered super aircraft carrier na USS Gerald R. Ford ay marilag na humihiwa sa mga alon na parang isang higanteng lumulutang na lungsod. Kasama bilang escort nito ang dalawang Ticonderoga-class cruiser at 4 na Arleigh Burke-class destroyer na armado ng Aegis Combat System. Ang ibabaw ng dagat ng Gulpo ng Persia ay namuti sa bula mula sa propellers ng dose-dosenang mabibigat na warship. Ang malakas na strike group na ito ay dumiretso sa makitid na katubigan ng Strait of Hormuz na may layuning mangudyo at pilitin ang Iranian fleet na lumaban. Kasabay nito, sa katimugang hangganan ng Iraq at Kuwait, niyanig ang lupa ng pag-ugong ng mga gulong ng libo-libong armored combat vehicles. Nagsimulang tumawid sa hangganan at pumasok sa teritoryo ng Iran ang 1st Marine Division at ang 3rd Mechanized Infantry Division ng US. Ang mga M1A2 Abrams main battle tanks na umuugong at nagbubuga ng itim na usok ang nanguna sa formasyon. Kasunod nito, ang baha ng M2 Bradley Infantry Fighting Vehicles at M109 Paladin 155mm self-propelled howitzers. Nakaupo ang mga sundalong Amerikano sa mga turrets, seryoso ang mga mukha, handa na ang kanilang mga baril. Alam nilang hindi na ito ang ligtas na remote-controlled na digmaan. Haharapin nila ang kaaway ng malapitan sa isang maapoy na larangan ng digmaan. Habang dumadagundong ang dambuhalang makinarya ng digmaan ng US, sa kabilang panig naman ay may isang nakakatakot at kalkuladong katahimikan. Sa Joint Underground Command Center sa Tehran, pinagmamasdan ng mga matataas na general ng tatlong bansa ang galaw sa digital map. Tiningnan ng general ng Iranian Revolutionary Guard ang mga pulang tuldok na pumapasok sa makitid na kipot at ngumiti ng malamig. Sa mga makikitid na lambak ng Zagros Mountains, biglang gumalaw ang mga kalbong burol. Ang mga desert camouflage net ay itinapon. Libu-libong paratrooper mula sa 15th Airborne Corps ng China ang lumitaw. Lihim na silang nakadestino rito sa ilalim ng pagkukunwaring joint exercise na Silk Road mula pa noong nakaraang buwan. Ang mga HJ-12 Anti-Tank Missile Squad at 12.7mm heavy machine gun ay nakaposisyon na sa matataas at mapanganib na lugar, hinihintay ang pagpasok ng mga tangke ng US sa kanilang firing range. Sa ilalim ng madilim na tubig ng Golpo ng Persia, pinatay ng armada ng mga Kilo-class submarine ng Iran ang lahat ng kanilang makina at tahimik na nag-abang sa ilalim ng dagat sa lalim na 50 metro. Sa kalangitan, pansamantalang binawasan ng electronic warfare system ng Russia ang kapasidad nito upang akitin ang mga reconnaissance aircraft ng US na pumasok ng mas malalim sa kanilang airspace. Hindi sila nagmamadaling magpaputok. Gusto nilang pumasok ng mas malalim ang militar ng US sa bulsa ng apoy na inihanda para sa kanila. Ang kumpiyansa ng mga Amerikano nang lumipat sa close quarters combat gamit ang physical firepower, ang eksaktong nakamamatay na kahinaan na hinihintay ng alyansang Eurasian para tapusin ang laban. Isang malaking madugong digmaan na hindi pa nangyayari sa modernong kasaysayan ang malapit ng sumiklab mismo sa mainit na lupaing ito ng gitnang silangan. Dahan-dahang nagbubukas ang pinto ng impyerno para salubungin ang 5th Fleet at ang mga US Marine. 10:00 ng umaga oras sa Tehran sa Strait of Hormuz. Ang ibabaw ng dagat na payapa tulad ng isang higanteng salamin ay biglang naging isang malamig na libingan.
Ang 5th Fleet ng US Navy ay pumasok sa makitid na katubigang ito gamit ang isang concentric circle formation. Ang super aircraft carrier na USS Gerald R. Ford ay nasa gitna. Nakapalibot dito ang isang pader na bakal na binubuo ng 2 Ticonderoga-class cruiser at 4 na Arleigh Burke-class destroyer. Ang hangin sa loob ng command tower ay sobrang higpit. Ang SPY, 6-phase array radar system ay patuloy na nag-scan ngunit katahimikan lamang ang natanggap nito mula sa baybayin ng Iran. Biglang nagningning sa pula ang tactical screen sa command ship na USS Mount Whitney. Libo-libong signal ng target ang lumabas ng sabay-sabay na ikinagulat ng mga operations officer. Mula sa mga bukana ng ilog na katagong sapa at mga batuhan sa baybayin, libo-libong fast attack speedboats ng Iranian Revolutionary Guard ang mabilis na umatake. Sila'y parang isang higanting pugad ng mga langgam na apoy na nabulabog. Ang asymmetric na taktika ng Wolfpack ay opisyal na nagsimula. Ang bilis ng mga speedboat ay umaabot sa 100 km at na nagpapaputi sa bula ng dagat. Kasabay nito ang kalangitan ay naging itim dahil sa kumpol ng mga Shahed 136 at Shahed 129 suicide drones. Lumilipad sila sa napakababang altitude mismong sa ibabaw ng mga alon upang gamitin ang bulubunduking lupain bilang pantago sa radar. Nakakabinging umalingaw-ngaw ang mga combat sirens sa buong armada. Ang mga 127mm Mark 45 naval guns sa mga US destroyer ay nagsimulang magpaputok ng malakas. Mga matataas na pader ng tubig ang nalikha sa harap ng mga barko upang pigilan ang pagsulong ng kalaban. Ang Phalanx 20mm close-in weapon system ay umikot at umugong. Ang mga pulang tracer na bala ay bumuga na parang ulan at winilis ang ibabaw ng dagat. Ang mga speedboat na tinamaan ay sumabog at ang mga piraso nito ay tumalsik sa ere. Ngunit kapag may isang lumubog di sampa ang mabilis na susugod, ang katangian ng baliw at desperadong pag-atake ng kalaban ay nagpatayo sa balahibo ng mga sundalong US. Ang distansya ay paliit ng paliit naging 5 km at tapos ay naging 2 km. Ang Aegis Fire Control Computer System ay nagsimulang magka-data overload dahil sa dami ng mga target. Nakahalo sa mga suicide speedboat ang mga Type 022 stealth missile boat ng China na may asul na camouflage paint. Tahimik silang sumama sa formation ng pag-atake para makalapit sa target. Nang dumating ang tamang pagkakataon, bumukas ang mga hatch ng missile launch tube sa Type 0922. Ang mga YJ-83 anti-ship missiles ay lumipad ng halos dikit sa tubig patungo sa gilid ng mga US destroyer sa bilis na subsonic. Ang RAM Close-in Defense Missile System ng US ay sunod-sunod na nagpaputok ng mga interceptor. Ang kalangitan ay napuno ng mga puting usok na nagkabuhol-buhol na parang isang nakakamatay na sapot ng gagamba. Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog ng bumangga ang mga missile sa mga drone na lumikha ng mga nagliliyab na bolang apoy sa gitna ng araw. Ang mga nagbabagang piraso ng metal ay bumagsak sa deck ng aircraft carrier na USS Gerald R. Ford at nagdulot ng maliliit na sunog. Isang Arleigh Burke-class destroyer sa kaliwang bahagi ng formasyon ang hindi nakaiwas sa oras. Ang defense net nito ay nabutas dahil sa sobrang siksik ng pag-atake. 3 suicide boat na puno ng C4 explosives ang nakalusot at sumalpok sa gilid ng barko. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa mundo at naghagis sa gun turret na may bigat na ilang tonelada papunta sa himpapawid. Ang 20mm makapal na armor ng barko ay napunit, isang makapal na haligi ng itim na usok ang pumailanlang at tumakip sa paningin. Ang 9,000 toneladang barko ay tumagilid sa isang tabi habang mabilis na pumasok ang tubig dagat sa engine room. Bumalot ang kaguluhan sa buong armada ng US. Ang outer defense perimeter ay tuluyang bumagsak. Sa sandaling magkahiwa-hiwalay ang formasyon ng US, yun din ang hudyat para sa mga tunay na mamamatay tao na nagtatago sa malalim na bahagi ng dagat na magsimulang umatake at tapusin ang kanilang biktima. Sa lalim na 50 metro ng malamig na tubig ng Golpo ng Persia, 3 Kilo 636, class submarine ng Iranian Navy ang nasa perpektong ambush position na. Binansagan silang black holes of the ocean dahil sa kanilang makabagong sound-absorbing hull at tahimik na makina. Habang nagkakagulo ang US fleet sa pagharap sa mga speedboat sa ibabaw ng tubig, tahimik namang bumukas ang mga torpedo tube hatch sa ilalim ng dagat.
Tumingin ang Iranian captain sa passive sonar screen at malamig na nag-utos na magpaputok. 6 na 53,065,000 heavyweight homing torpedoes na ginagabayan ng acoustic wake mula sa propeller ang pinakawalan sa bilis na 45 knots per hour. Natukoy ng AN/SQQ. 89 underwater early warning system ng US destroyer ang banta, ngunit huli na ang lahat para makaiwas. Tumama ang unang torpedo ng direkta sa likuran ng cruiser na USS Vicksburg. Isang higanteng haligi ng tubig na 30 metro ang taas ay bumulwak patungo sa langit. Binali ng 300 kg TNT explosion ang propeller shaft at pinunit ang rear engine compartment. Ang 173 metrong barko ay yumanig at nahati sa gitna ng dagat. Kasabay nito mula sa abot tanaw, nagsimulang sumali sa labanan ang mga Type 055 heavy destroyer ng China dala ang kanilang trump card. Na-activate ang malalaking BLS vertical launch tubes. Ang YJ-21 o Eagle Strike 21 hypersonic anti-ship missiles ay umalis sa launch pad. Lumipad ang mga ito patungo sa kalawakan at bumulusok pababa sa bilis na Mach 10. Iyon ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, kahit gaano pa kamoderno ang Aegis radar system ng US. Hindi nito mailak ang isang target na kumikilos kasing bilis ng multo sa ganoong kabilis na tulin. Ang mga phalanx gun ay walang saysay na umikot at nagpaputok ng mga bala sa hangin. Ang target ng YJ-21 ay ang puso ng armada ng US, ang super aircraft carrier na USS Gerald R. Ford. Bumaon ang unang misile sa 50mm makapal na armored flight deck sa isang 90-degree angle of attack. Ang kinetic armor-piercing warhead ay bumaon ng malalim hanggang sa ikalimang palapag ng barko bago sumabog. Ang matinding puwersa ng pagsabog ay nagpasabog sa aircraft elevator at naghagis sa dose-dose ng F-35C fighter jet na nakaparada sa deck papunta sa dagat. Ang ikalawang missile ay tumama sa mismong command tower. Ang command center ng barko ay nawasak sa isang iglap, malakas na sumiklab ang apoy at mabilis na kumalat patungo sa bomb and aviation fuel storage. Tuluyang nasira ang automatic fire extinguishing system. Ang dambuhalang barko na nagkakahalaga ng $13 bilyong ay nagsimulang tumagilid pakaliwa. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga secondary explosion tulad ng kulog mula sa loob ng barko. Ang napakatibay na bakal na katawan ng barko ay umugong dumagundong at nahati ng paunti-unti. Pumasok ang tubig dagat nang mabilis nilulunod ang mga engine room at ang nuclear reactor na kusang nagsagawa ng emergency shutdown. Libo-libong marinong Amerikano ang tumalon sa dagat sa matinding gulat na papalibutan ng nagliliyab at nakakalat na langis sa karagatan. Mula sa baybayin ng Iran, patuloy na pinaulanan ng mga coastal artillery at Nuor anti-ship missiles ang mga natitirang escort ship na pilit na tumatakas. Ang itim na usok ay bumalot sa malawak na karagatan na tumakip sa sikat ng araw sa tanghali. Ang imahe ng command tower ng aircraft carrier na USS Gerald R. Ford na dahan-dahang lumulubog sa bumubulang tubig ay nagmarka sa pagtatapos ng panahon ng paghahari ng US Navy sa karagatan. Ang simbolo ng hindi matatalong lakas ng Washington ay pinalubog sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng perpektong koordinasyon sa pagitan ng naval guerrilla tactics at ng napakamodernong hypersonic missile technology. Ang Fifth Fleet ay nawasak na at hindi na kayang lumaban. Ang ruta ng dagat patungong Iran ay mahigpit na nakasara na dahil sa mga wasak na barko at matinding apoy. Ang tanging pag-asa ng US ngayon ay nakasalalay sa labanan sa lupa sa Zagros Mountains, kung saan libo-libong tangke at mga marine ang sumusulong nang hindi nalalaman na may isa pang impyerno sa lupa na naghihintay sa kanila. 12:00 ng tanghali ang temperatura sa Zagros Canyon ay pumalo sa 45 degrees Celsius na ginawang tila isang dambuhalang pugon ang lugar na sumisipsip sa lakas ng mga sundalong Amerikano. Ngunit ang dambuhalang armored force na binubuo ng 1st Marine Division at 3rd Mechanized Infantry Division ay patuloy pa ring tahimik na naglalakbay sa iisang landas sa pagitan ng dalawang matarik na bangin. Ang nangunguna sa formasyon ay ang mga M1A2 Abrams main battle tanks na binansagang Invincible Mobile Fortresses. Sa likuran nito ay ang mahabang linya ng mga M2A4 Bradley Infantry Fighting Vehicles at mga Stryker Armored Vehicles.
Ang pag-ugong ng Honeywell gas turbine engine ay umalingaw-ngaw sa lambak na sinabayan ng tunog ng kumikiskis na bakal na gulong sa tuyong limestone na daanan. Umaangat ang makapal na alikabok na nagpapalabo sa paningin ng mga sasakyang nasa likuran at ibinaba ang paningin sa mas mababa pa sa 50 metro. Si Colonel Smith, commander ng 1st Armored Brigade, ay nag-oobserba sa pamamagitan ng 360-degree thermal camera system, ngunit tanging monochromatic na imahe ng bato at buhangin lamang ang lumilitaw sa screen, walang ni isang anino ng tao. Ang nakakatakot na katahimikan ay nagpatayo sa balahibo maging ng mga pinakabihasang sundalo. Hindi nila alam na pumasok na sila sa horseshoe-shaped ambush trap na maingat na idinisenyo ng koalisyong Russia-China sa matataas na batuhan. Libu-libong Chinese Special Forces paratroopers mula sa 15th Airborne Corps ang nakatago at nakaposisyon ng tahimik sa nakalipas na 48 oras pinapanatili ang perpektong disiplina. Sa dulo ng daanan at humaharang sa labasan ay ang isang pader na bakal, ang 1st Guards Tank Brigade ng Russia kasama ang kanilang T-14 Armata at T-90M Prorив tanks na nakatago sa ilalim ng mga bunker. Nang dumaan ang US Command Vehicle sa 20 km mark opisyal na sumara ang patibong, nagsimula ito sa pagkaparalisa ng electronic space. Ang mga mobile electronic warfare complex ng Russia ay sabay-sabay na nagpadala ng short-range broadband jamming pulses na tuluyang nagpapatay sa mga linya ng komunikasyon at sa Blue Force Tracker data sharing network ng US. Ang mga tangke ng US ay tuluyang na-isolate sa isang tahimik na mundo ng sandaling iyon. Isang nakakabulag na liwanag ang sumabog mula sa bangin. Ang Kornet M anti-tank missile ng Russia ay tuwirang tumama sa gilid ng nangungunang M1 tank. Ang Trophy Active Protection System ay hindi na nakapag-react dahil ang distansya ay wala pang 200 metro. Binutas ng tandem warhead ang side armor at pinasabog ang ammunition storage rack na lumikha ng isang nakakatakot na pagsabog na yumanig sa lambak. Ang 70 toneladang tangke ay naihagis at bumagsak at humarang sa kalsada. Ang pagsiklab ng apoy na pumigil sa convoy ang naging hudyat ng pag-ulan ng bala. Mula sa mga bangin, daan-daang HJ-12 missiles na pinakawalan ng mga sundalong Chino ang bumagsak gamit ang top attack trajectory, tumatama sa pinakamahinang bahagi ng mga turret ng tangke ng US. Ang mga Abrams at Bradley ay inatake mula sa lahat ng direksyon na parang mga hayop sa isang masikip na kulungan. Mabilis na binuksan ng mga infantrymen ng US sa Striker ang mga pintuan para tumakbo at maghanap ng mapagtataguan. Ngunit sinalubong agad sila ng crossfire ng mga 12.7mm machine gun mula sa gilid ng bundok. Kasabay nito sa harap lumitaw ang mga T-90M Prorив ng Russia mula sa kanilang mga pinagtataguan at paulit-ulit na nagpaputok ng mga 2A46M 125mm armor-piercing round. Nagpanik ang mga sasakyan ng US. Umatras sila at nagbanggaan sa isa't isa kaya't naging mga permanenteng target sila para sa kaaway sa isang hindi kapanipaniwalang trahedya. Sa kritikal na sitwasyong nakasabit sa alanganin, sumigaw si Colonel Smith sa radyo at nag-utos sa mga natitirang sasakyan na maglabas ng mga smoke screen upang makahanap ng paraan para makaatras. Ang mga US Marines ay pilit na nagsagawa ng counterattack paakyat sa dalawang gilid ng bundok upang gumawa ng daanan. Ngunit lahat ng pagtatangka ay pinigilan ng mga paratrooper na Chino. Ang mga QJB-95 machine gun mula sa itaas ay nagpaulan ng bala at ipinako ang mga sundalong Amerikano sa mainit at mabatong lupa, samantalang ang mga thermobaric grenade ay ginawang parang impyerno na nauubusan ng oxygen ang mga hukay nila. Habang nagkukumpulan ng formasyon ng US para umatras mula sa likuran ng kabundukan, ay biglang lumitaw ang mga Ka-52 Alligator attack helicopters ng Russian Air Force at pinawi ang usok at alikabok. Lumipad sila sa ibabaw mismo ng mga puno upang ubusin ang lahat ng gumagalaw na target. Ang mga Vickers-1 anti-tank missile ay lumipad sa bilis na supersonic at tumpak na tumama sa makina sa likuran ng mga US tank, kaya ang bawat Bradley at Abrams ay naging isang nasusunog na tumpok ng bakal. Sinundan pa ito ng Mi-28N attack helicopters gamit ang S-13 122mm rockets na lumikha ng isang dagat ng apoy na sumakop sa buong formasyon. Sinubukan ng isang grupo ng AH-64 Apache ng US na sumagip mula sa direksyon ng Iraq.
Ngunit pagkalabas pa lang nila sa tuktok ng bundok ay umugong na ang radar warning receiver. Mula sa lupa nagpaputok ang mga sundalong Ruso ng mga bagong henerasyong Verbaman pads. Ang multispectral seeker ay binaliwala ang mga decoy flare at tuwirang tumama sa makina. Kaya ang dalawang Apache ay nahati sa gitna, sumalpok sa bangin at sumabog. Ang kalangitan ay tuluyan ng pag-aari ng mga Ruso. Sa ibaba sinimulan ng isara ng 1st Guards Tank Brigade ng Russia ang pormasyong hinigpitan ang kanilang pag-atake. Ang malalaking T-4 Armata supertanks ay kalmadong sumulong inararo ang mga nagliliyab na labi ng sasakyan at nagpaputok ng kanilang mga 125mm cannon ng direkta sa nakakamatay na distansyang 500 metro. Pinasabog ang bawat nakaharang. Ang front armor ng Abrams tank ay hindi makayanan ang ganoong klaseng puwersa. Lumingalinga si Colonel Smith. Ang kanyang ipinagmamalaking armored brigade ngayon ay isa na lamang tambak ng scrap metal at may higit sa 60% casualty rate habang ubos na rin ang mga supply. Ang Pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Siya ay nanginginig habang nagpapadala ng signal ng unconditional surrender para iligtas ang buhay ng kanyang mga tauhan. Tumigil ang putukan at napalitan ng katahimikan ng buong pagkatalo. Ang puting watawat ay itinaas sa itaas ng mga sira-sirang gun turret. Ang mga sundalong US ay naglakad ng tahimik palabas mula sa mga bunker na may nakataas na mga kamay sa gitna ng kahihiyan na nagmamarka sa katapusan ng pagmamalaki ng US Army sa battlefield ng Zagros. True 100 ng hapon. Nyanig ang himpapawid ng gitnang silangan ng mga dagundong ng pinakamalakas na jet engine sa buong mundo nang magpasya ang US Air Force na ilabas ang kanilang huling estratehikong alas upang baligtarin ang laban. Mula sa mga airbase ng Incirlik sa Turkey at Muwafaq Salti sa Jordan, daan-daang F-22 Raptor at F-35 Lightning II stealth fighters ang sabay-sabay na lumipad. Ang misyon nila ay sirain ang air defense system ng Russia at buksan ang daanan para makatakas ang mga natitirang puwersa ng US na naiipit sa lupa. Ang mga Amerikanong piloto ay may buong kumpiyansa sa bagong henerasyon ng radar absorbent material RAM at naniwala silang invisible sila sa mata ng kaaway, ngunit malaki ang kanilang pagkakamali. Sa isang lihim na base na malalim sa loob ng Iran, inactivate ng pinakamodernong air defense system sa mundo ang S-500 Prometheus ng Russia ang Yenisei long-range surveillance radar nito. Gamit ang advanced quantum technology, madaling inalis ng Yenisei radar ang stealth coating ng mga F-22 na parang nagbabalat lang ng papel at malinaw na lumitaw ang daan-daang pulang tuldok sa control screen. Malamig na iniutos ang pag-atake. Ang mga 77 N6N hypersonic interceptor missiles ay pinakawalan. Umabot hanggang stratosphere sa bilis na Mach 14. Sobrang bilis kaya tinamaan ang mga eroplano bago pa man tumunog ang early warning system sa F-35. Ang mga nakakabinging pagsabog ay bumasag sa asul na kalangitan at ginawang bola ng apoy at nagpaulan ng mga piraso ng mga fighter jet na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Naging labis ang pagkalito sa attack formation ng US. Saktong sa mga sandaling iyon, mula sa mga ulap sa itaas, biglang sumalpok pababa at umatake ang mga stealth fighter na Su-57 Felon ng Russia at J-20 Mighty Dragon ng China. Isang matinding dogfight ang sumiklab sa pagitan ng dalawang rurok na teknolohiya. Ang Su-57 sa pamamagitan ng sobrang galing nitong pagmamanyobra ay isinagawa ang Cobra maneuver para maiwasan ang mga missile ng US bago umikot para pabagsakin ang kalaban gamit ang R-74 air-to-air missiles. Sa sobrang gulat, napagtanto ng mga Amerikanong piloto na ang kalangitang ito ay hindi na nila sariling palaruan dahil ang dominasyon sa himpapawid ay tuluyang naagaw ng Eurasian Alliance. Habang nawawalan ng pag-asa ang mga Amerikanong piloto sa gitna ng pag-atake mula sa altitude na 20 kilometro, sinimulang pakawalan ng mga MiG-31K interceptors ng Russia ang site of death ang Kinjal missile. Kasabay nito sa Caspian Sea, nagpaputok din ang mga Admiral Gorshkov-class frigates ng kanilang Zircon hypersonic missiles. Lumipad ang mga missile na ito sa bilis na Mach 10 na gumawang walang silbi sa lahat ng makabagong missile defense system ng US na tila naging mga scarecrow lang. Ang kanilang target ay hindi ang mga ordinaryong sundalo kundi ang mismong puso ng war machine ng US. Ito ay ang Forward Command Post sa Qatar at ang Operations Center sa Jordan.
Nakita lang ng US Early Warning Radar ang isang kislap ng liwanag sa screen bago dumating ang trahedya. Bumulusok pababa ang kinetic warhead ng Kinzhal nang may lakas na kasing tindi ng isang maliit na bulalakaw na tumagos sa 5-meter makapal na reinforced concrete layer ng underground command bunker. Isang seismic shockwave ang kumalat at tuluyang nawasak ang server system at ibinaon ng buhay ang lahat ng matataas na general at opisyal sa kanilang sariling mga lamesa. Ang pangunahing sentro ng utos ng militar ng US sa gitnang silangan ay nabura sa isang iglap na nagdulot ng kawalan ng komunikasyon sa lahat ng dako. Ang dambuhalang makinarya ng digmaan ay bumagsak tulad ng dominos nang maputol ang kanilang central brain. Ang mga natitirang unit ay nahulog sa matinding kaguluhan at takot nang mapagtanto nilang naiwan sila sa gitna ng nag-aapoy na disyerto. Ibinagsak na ng God of Thunder ang kanyang huling parusa na nagmarka ng pagtatapos ng ambisyon ng kanluranin sa rehiyong ito. 4:10 ng hapon binalot ng pulang paglubog ng araw ang larangan ng digmaan sa gitnang silangan, ngunit sa totoo lang ay mula iyon sa mga apoy na sumusunog sa mga natitirang labi at guho. Ang tunog ng mga baril ay tuluyang natigil at napalitan ng isang nakakabingi at mabigat na katahimikan sa mga isipan ng mga nakaligtas sa lambak ng Zagros at sa baybayin ng Golpo ng Persia. Isang tanawin na hindi pa kailanman nasaksihan sa makabagong kasaysayang militar ang nagaganap habang libu-libong sundalong Amerikano mula sa kanilang mga elite units ang nag-umpisang maglakad palabas ng kanilang mga bunker na nakataas ang dalawang kamay. Ang mga nagmamadaling ginawang puting watawat ay kumakaway sa itaas ng mga sirang tore ng M1 Abrams tank na nangingitim na sa sunog. Nawala ang karaniwang kayabangan sa mga mukha ng mga marine. Napalitan ito ng matinding panlulumo at kahihiyan. Ibininagsak nila ang kanilang mga rifles sa lupa, nagtayo ng mga tumpok ng sandata sa ilalim ng pagbabantay ng mga tropang Iranian at Chinese. Ang video footage ng mga sumukong sundalong US ay ibinroadcast ng live sa buong mundo at nagdulot ito ng matinding psychological shockwave at nag-iwan ng takot at pagkamangha sa mga mamamayan sa Washington nang makitang bumagsak ang pinakamalakas at hindi matatalong simbolo ng kanilang bansa sa loob lamang ng hindi bababa sa 24 na oras. Kasabay nito sa Riyadh, nagbabayad ng malaki ang mga malalapit na kaalyado ng US dahil sa kanilang bulag na pagsuporta ng gawing patag na lupa ng maulang pag-atake ng mga Iranian retaliatory missiles, ang mga pangunahing economic infrastructure, kaya tuluyang gumuho ang kanilang ekonomiya. Kumalat ang matinding panik nang malaman nilang ang umbrella of protection ng US ay naipasok at nabutas na ng Russia, kaya naiiwan silang nag-iisa at napapalibutan ng kaaway. Habang ang US mismo ay nahuhulog sa isang malalim na krisis politikal. Pagkalipas ng 3 araw sa isang lumang mansyon sa Tehran, ginanap ang isang espesyal na peace conference sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng Spetsnaz Special Forces. Ang hangin sa loob ng conference room ay seryoso at malamig na kabaligtaran ng karaniwang ingay sa mga internasyonal na pagpupulong. Ang nakaupo bilang tagapangulo ay ang mga nangungunang opisyal militar ng alyansa ng Russia, China at Iran. At mayroon silang matatag na mga paningin bilang mga humahawak sa timbangan ng hustisya. Sa kabilang banda, ang delegasyon ng US na may mga takot at pagod na mukha ay napilitang pirmahan ang dokumento ng pagsuko na kakahiyang tinanggap na alisin ng buo ang lahat ng puwersa mula sa Golpo ng Persya at tuluyang buwagin ang lahat ng military base sa mga kalapit na bansa. Ang mga kaalyadong Arabo at Israelita na dating umaasa sa US ay nanginginig na naghihintay ng paghatol at ng napakalaking war reparations na kailangan nilang bayaran para sa kanilang bulag na kooperasyon. Opisyal na idineklara ng Russia ang pag-aktiba ng isang bagong collective security treaty na inilalagay ang Iran sa ilalim ng estratehikong nuclear umbrella protection, kaya't anumang balak ng Western revenge ay isang uri na lamang ng self-destruction. Ipinangako naman ng China ang isang malaking halaga ng aid at reconstruction plan upang itayo muli ang mga infrastruktura at gawing bagong sentro ng enerhiya at kalakalan sa Asya ang Iran.
Ang mga natitirang barkong pandigma ng Fifth Fleet ay bumalik at umalis sa Indian Ocean, nag-iiwan ng marka sa tuluyang pagbagsak ng unipolar hegemony na tumagal ng ilang dekada. Ang mga maliliit na bansa na dating yumuyuko sa harap ng kapangyarihan ng US military ay nakahanap ngayon ng bagong pag-asa para sa hustisya at pambansang pagpapasiya sa sarili. Isang bagong multipolar world order ang itinayo mula sa abo at mga natirang piraso ng bakal ng pinakamodernong makinarya ng digmaan sa buong mundo. Ang tricolor flag ng Russia ay may pagmamalaking iwawagayway sa tabi ng mga bandila ng Iran at China sa ilalim ng sikat ng araw bilang tanda ng isang tunay na simula, kung saan ang tamang layunin at lakas ng pagkakaisa ang nagwagi sa kayabangan at diktadurya. Ang video ngayon ay nagtatapos dito. Maraming salamat sa inyong atensyon at pagsama hanggang sa dulo ng video. Ano ang inyong nararamdaman tungkol sa diwa ng pagkakaalyado ng mga sundalong Ruso? Kung nagustuhan ninyo ang makabuluhang video na ito, mangyaring pindutin ang like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel upang hindi palampasin ang mga susunod naming video. Hanggang sa muli nating pagkikita.